Naimbag nga aldaw kada kayo an kakabsat, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Hindi kaya mahibang na itong si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga nagaganap sa kanyang buhay? Puro po pa-downslide ang nangyayari sa kanyang karir. Nabasa niyo yung sinabi ni Cayetano na dalawa ang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ganun ba, Alan Peter Cayetano? So, dalawa yung Senado natin. Yung isa, Senado of the Dutertes and Senado of the Malacanang. Pero kung ang sinasabi mong isang Senate ay Senate of Malacanang, ano ang ginagawa mo sa isang event kung saan nakikitsika ka kay First Lady Lisa Marcos? Ano yan? Kapalan talaga ng muka? Matapos mong sira-siraan si President Bongbong Marcos at ang Malacanang na sinasabi mong si PBBM ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang Senado. Tapos ngayon, ano binubulong-bulong mo kay First Lady? Hindi ba naman the height of kakapalan ng mukha yan? Ito kasi talagang si Cayetano, meron siyang ilusyon na siya ang magsasalba sa Senado o siguro sa buong Pilipinas. Kaya nakita nyo, kapit ko sa kanyang pwesto. Sabi pa niya, kung merong dalawang Senado ang Pilipinas, meron din dalawang Senate Blue Ribbon. Dahil sabi ni Cayetano, you have two Blue Ribbon committees. Yung isa, Committee de Absuelto, na main work is paano i-absuelto yung high officials ng bansa, and yung isa na seeking the truth. So obviously, Cayetano, you are referring to yourself. Kasi halata naman na yung Senate Blue Ribbon nyo, ang main work ay kung paano i-absuelto si Sara Duterte. At itong Blue Ribbon Committee ni Gatchalian is to seek the truth. Paano mo masasabing seeking the truth yung Blue Ribbon Committee nyo? Puro palpak yung statement ng mga 18 Marites. Sabihin ba naman, nakasama ang pangalan ni Loren Legarda at ni Mark Villar doon sa mga inakusahan nila na tumanggap ng mali-maletang pera. Tapos ngayon, biglang, ay, nagkamali lang po pala kami. Hindi po pala kasama si Loren Legarda at si Mark Villar. Ay okay, si Mark Villar pala nahatiran namin ng maleta pero hindi naman siya ang personal na nakatanggap. Ululin nyo sarili ninyo. Tapos ngayon, ang tapang pa ng loob nyo. Sinabi ng isang nagngangalang Romeo Pocis sa Brave 11, natakot kayo. Antayin nyo ang Fearless 14 na kasama nila. Sasabog kayo sa mas malawak at malalim na nalalaman nila. Kompleto ebidensya. Meron pa ulit susunod na Valiant 7. Mga kargador ha? Wait lang. Ay nako. Sino may sabing natakot ang taong bayan sa Brave 18, Pokis? Sa mga statement na lang nila, sa kanilang sworn statement, mali-mali na. At magsasubmit sila ng panibagong affidavit para alisin at i-absuelto si Loren Legarda? Ano akala niyo sa Pilipino? Madaling mauto? Maniniwala sa mga kasinungalingan ninyo? Kung inumpisahan nyo ng kasinungalingan yan tulad nung kay Laila de Lima, paano kami maniniwala na totoo yung sinasabi nyo? Ngayon, meron pang Fearless 14, meron pang Valiant 7, ilabas nyo na lahat. Ay, oo nga pala, siguro yan ang ilalabas nila sa Huwebes. Dahil sabi ni Marcoleta, meron daw pangalawang hearing sa Huwebes, June 11. Abangan natin. Baka lumabas na itong sinasabi ni Pokis na 14 na Fearless at 7 Valiant, samahan mo pa ng Brave 18. Oo, ang dami-dami nyo. Pero pwede ba? Siguraduhin nyo lang na meron silang kanya-kanyang affidavit, hindi yung iisa yung affidavit, tapos ang magsasalita lang si Baligod. Tama yung sinabi ni Director Matibag. Sabi niya, nagtataka nga ako Medyo marami-rami na rin akong na-attendan na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalitain. Yun po yung ipinagtataka ko. Bakit si Atty. Baligod ang nagsasalita? Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo ang magreklamo. Ay, totoo nga naman, di ba? Makinig kayo ng mga hearing sa Senado o sa House. Hindi ba yung mga abogado nasa likod lang? Pero itong sa Baligod, parang kulang sa pansin. Kailangan siya ang magsasalita. Bakit? Indikasyon na hindi totoo ang sinasabi ng mga Marines na to. Ilang beses na kayo naglaban bawi sa inyong mga sinasabi. You think maniniwala pa kami? So tama yan, Atty. Baligod.
Gumawa ka na rin ng sarili mong affidavit at ikaw na mismo ang nagreklamo. Pero teka, nagtataka ako eh. Kung marami pala silang ebidensya tulad na sinasabi ni Romeo Pocis, bakit kaya hindi na lang sila dumiretso at dumulog sa korte at idemanda itong mga taong ito? Bakit puro press release lang at sa media lang? Kung doon niya sa Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, natakot kayo. Dahil sigurado magigisa kayo pagdating sa cross-examination. Tapos may lalabas pang iba. Patunayan niyo muna yung sinasabi niyong mga ebidensya. Sabi ni Pocis, may mga ebidensya daw, may videos at kung ano-ano pa. Pero hindi pa kayo nagtataka? Sa tinagal-tagal nitong sinasabing 18 Marines na mali-maleta, minsan ba meron silang ipinakitang picture na nakabukas yung maleta at ipinapakita kung ano ang laman, kung pera ba yan, kung mangga o wig. Dahil ikinumpara nga nila yan eh. Noong si Engineer Bryce, kapani-paniwala kasi siya ng pera na kinulimbat niya. Itong 18 Marines, puro maleta lang ang pinapakita. Paano tayo nito maniniwala? Eh dapat pera. Chat at photos or videos, yung hindi fake, yung legit. Totoo naman eh. Akala nitong kampo ng mga DDS, mapapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino dito sa maletang ito na ni minsan wala silang ipinakitang larawan na nakabukas. O ito, i-deliver natin. Kunan natin ng picture para pag dumating yung pagkakataon na kailangan natin ng ebidensya, meron tayong iharap. Hindi, puro maleta lang eh. Yan ang intrigang inilabas nila, yung salitang maleta. Kaya ngayon, lahat ginagamitan nila ng salitang maleta. At sa lahat na, puro maleta. Ngayon, si Chis Escudero, porke lumipat, nakatanggap ng maleta. Supreme Court, porke hindi na pumanig kay Sara Duterte, nakatanggap na ng maleta. Lahat na lang nakatanggap ng maleta. Sino ang dinakatanggap ng maleta? Yung mga taga-DDS, yung mga kaalyado nila. Ito nga si Loren Ligado, nakatanggap daw ng maleta, pero ngayon, binabawi nila. Dapat lahat na nakatanggap ng maleta, puro kalaban nila. Wala man lang ni isa dapat na kaalyado nila ang mababalitaan na tumanggap ng maleta. Tapos sasabihin nyo, gusto nyo ng patas? So itong si Cayetano, lahat gagawin para kumapit sa kapangyarihan. To the point na inalok niya si Senator Win Gatchalian. Nagmungkahi ng dual signatory sa bagong mayorya. Ibig sabihin, pag may mga papeles yatang dapat lumabas o may mga dapat pirmahan, dapat pareho sila. Si Gatchalian at si Cayetano. Oh, akala ko ba ikaw ang Senate President, Cayetano? You have to assert your role. Ikaw lang dapat ang Senate President. Ikaw lang dapat ang pipirma. Wala nang iba. Wala nang ibang tatanggapin dahil ikaw ang official na Senate President. Pero ano itong lumabas sa official website ng Senate? Sabi dito, the Senate's official website now lists Senator Win Gatchalian as Senate President pro tempore, while Senator Alan Peter Cayetano is no longer identified as Senate President in the Chamber's online directory. The updated roster also shows Senator Juan Miguel Mig Zubiri as Majority Leader, reflecting the latest changes in the Senate leadership lineup. So officially, si Gatchalian na ang pro tempore at ang nakalista na lang kay Cayetano ay Senator. Oy Cayetano, luma na yung style na yan. Ginawa mo na yan dati kay Lord Velasco sa House of Representatives. Gusto mo na naman maulit ngayon? Gusto mong utuin si Gatchalian na pumirma sa dual signatory? Sabi po dito, Acting Senate President Sherwin Gatchalian has shut down Senator Alan Peter Cayetano's proposal for an interim sharing of administrative responsibilities to prevent the still simmering challenge to his leadership from derailing the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So ayan Cayetano, ni-reject na ni Gatchalian yung sinasabi mong signature sharing. Aba, kulang na lang i-propose mo yung term sharing tulad nung ginawa mo kay Velasco. Tapos kapag kailangan na magpalit ng leadership, ipapadlock mo yung Senado, di ba? Wala ka nang mauuto. Dapat mo nang tanggapin, Alan Cayetano, na tapos na ang panahon mo. At least, meron kang titulo. Pinakamaigsing naging Senate President ng Pilipinas. Dahil sabi ko sa inyo kaya ayaw bumitaw ni Cayetano sa pwesto ay dahil sa nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte, kung saan Cayetano asserts he will preside over Vice President Duterte impeachment trial. Na sinabi naman ng kabilang kampo,
Gatchalian to preside over VP Sara impeachment trial. Uy, pero meron pang isang humabol ha. Dahil may lumalabas na balita, ito sa Rappler yata nang galing o sa Vera Files, na si Chis Escudero daw ang magpe-preside sa impeachment trial ni Sara Duterte. Nako, talagang nililito niyo ang taong bayan, ano? Pero yun kaya ang kapalit? Kaya lumipat si Chis Escudero sa Gatchalian Block? Although sinasabi na hindi naman daw siya ang tatayong Senate President. Dahil wala pang Senate President. Bakante, kahit na dun sa official website ng Senate, out na po si Alan Cayetano. Pro tempore, si Win Gatchalian. Hintayin natin. Dahil sinasabi, lilipat daw si Joel Villanueva para maging 13. Ay nako, ang dami ng balitang ganyan. Lilipat si ganito, lilipat sa ganyan, nauudlot tuloy. Hintayin na lang natin kung sino sa kanila ang lilipat para makabuo ng 13. So dahil parang daga nasusukol na itong si Alan Peter Cayetano, nagbanta pa siya. Sabi niya rito, do not tempt the Filipino people to come out in thousands and millions. Uy, nagbabanta ng people power. Kung yun niyang kampo ni Sara Duterte, hindi makapag-bounce ng people power, ikaw, lalabas ang taong bayan para i-people power at protectionan ka? Sumosobra na yata ang pagiging narcissistic ni Alan Peter Cayetano. Akala niya, lahat ng nangyayari ngayon sa Senado ay siya ang sentro. For your information, Alan Peter Cayetano, kung lalabas man ang tao by the thousands, by the millions, ay para patalsikin si Sara Duterte kapag nagkamali kayo sa impeachment trial ni Sara Duterte. So Cayetano, kailan ka ba magigising sa iyong kahibangan? The time is now. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.